Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. March 11, mga kabunyog, March 11, ano na, 1 year na. Unang taon na anibersaryo ng pagkakaaresto kay Duterte. Ayan, parang kailan lang, isang taon na pala, isang taon na pala, mula nang maaresto si Duterte inaresto si Duterte at tinurn over sa International Police at pagkatapos ay dinala sa ICC. Ngayon, may mga banta na magkakaroon daw ng mga malalaking rallies ang mga DDS, pero duda tayo. Wala namang mangyayari dyan. Wala namang mangyayari dyan. Kahit gusto nila namang magkaroon ng mga malalaking rallies, pero maraming beses na nila yan na pinanawagan, napapahiya lang. Napapahiya lang. Kaya talagang gusto nilang ipakita yung galit nila dahil si Duterte nga ay nadala sa ICC. Pero wala naman silang magagawa ang mga DDS . Kasi nga, hindi naman, kahit manawagan sila ng malalaking rallies, wala namang pumupuntang mga tao . Laging nilalangaw lang. Yan ang totoo. Mga kabunyog, mga kababayan. Pero syempre, nakahanda pa rin ang mga pulis. Syempre, ano naman yan? Normal naman yan. Routine naman yan sa mga pulis na lalo na sa ganyan. Syempre, magpipilit ang mga DDS na manawagan ng mga rallies dahil isang taon na ito ng pagkakakulong ng kanilang Tatay Digong. Sa katunayan, nakikita natin may mga panawagan. Ang inaasahan sana nila kasi, ang inaasahan sana nila dito, mga kabunyog, ang inaasahan sana nila, yung paglabas ng 18 na ex-Marines na inilabas ni Mike Defensor at saka ni Libby Baligod, ay inaasahan nila magtutuloy-tuloy yun. Kumbaga, inilabas nila yung 18 na ex-Marines nung panahon ng hearing ng ICC. Sinisiraan nila yung ICC. Kumbaga, pinapalabas nila na kaya yan si Duterte inaresto at nadala sa ICC dahil bayad yung ICC na yan. Yan ay sabwatan ng gobyerno ni Marcos, ni Trillanes, nila Boying Rimulya, sabwatan lahat yan. Ganun sana yung gusto nilang palabasin. Kaya nga naglumabas yung 18 na ex-Marines na yan. Tapos nung impeachment naman ni Sara, gusto nilang magalit ang tao, palabasin na yung mga kongresista na nangunguna sa pag-impeach kay Sara, bayad din ang lahat ng yan. Mali-malitang pera din ang tinanggap niyan. Kaya kumbaga, mga kabunyog, mga kababayan, ang gusto sana nilang i-create doon, mula doon sa hearing ni Duterte, lumabas na itong 18 na ex-Marines. Pagsimula na naman ng impeachment ni Sara, tuloy-tuloy pa rin tungkol pa rin sa 18 na ex-Marines na yan. Hanggang ngayon, abuti na ng anniversary, March 11 ng pag-aresto kay Duterte, lalong magagalit ang mga tao. So makikreate na ngayon yung sinasabi nilang tipping point. Na sinasabi nga ni Ombudsman Boying Rimulya, ang inaasahan nila, magkakaroon ng pag-aalsa. Ang problema, wala hindi nangyari . Palpak na naman ang script, tama po kayo. Wala. Nakikita nyo sana yung yung parang kung titingnan mo ang galing ng ang galing ng pinaplano ang galing ng pinaplano. Naghihiring naghihiring ang ICC kay Duterte. Linabas yung mga ex-Marines na yon, nila Baligod at Defensor. Ano ang akusasyon? Yung ICC na yan, bayad yan. Binayaran niya ni Trillanes. Nagsabwatan ang gobyerno ni Marcos, si Trillanes, ang ICC, nagsabwatan yan. Ganun ang nila.
Pagkatapos magsisimula yung impeachment ni Sara, bayadin yung mga ano na yan, kongresista na yan. Mali-malitang pera ang tinanggap niyan. O, ganun din sana. Pagkatapos, aabuti na nitong anniversary, first year anniversary ng pagkaka-aresto kay Duterte. Ang inaasahan nila, yan na yung ano, parang EDSA, people power nila ng mga DDS. Ay kaya lang wala, hindi nangyari. Hindi nangyari. Unang-una, gusto sana kasi nila, ang gusto nila, pag-usapan sa Senado, sa Senate Blue Ribbon. Kaya galit na galit si Marcoleta kay Lacson eh. Hindi nagpatawag ng investigasyon si Ping Lacson. O tingnan nyo ngayong araw, nagsasagutan yung dalawa. Kasi sabi ni Marcoleta, bakit hindi mo pinatawag yung mga ex-marines na yan? Bakit binaliwala mo yan? Ay ang sabi ni Senador Ping Lacson, ang Senate Blue Ribbon ay nag-iimbestiga para lumabas ang katotohanan, hindi yung kasinungalingan. Patay. Marado si Marcoleta dun. Ha? Kumbaga, yung gusto nilang mangyari na parang simula nung hearing ng ICC, mainit ng issue, yung mga binayaran ng ICC, kaya nalagay si Duterte sa ICC, nakipagsabuatan si Marcos, pagkatapos bayad din ang mga kongresista, mali-malitang pera ang dinala kahit sila'y Ladilima, Makabayan Black, lahat yan, bayad. Kaya yan porsigido sa pag-impeach kay Sara. Tapos magkakaroon sana ng hearing sa Blue Ribbon. Siyempre, pag ikakalat ng mga vloggers nila yon, ng mga trolls nila. Tapos aabuti na ng March 11, first year anniversary. Ayun sana. Yun na yung tipping point. Posible magkaroon na ng pag-aalsa. Ang problema, wala eh. So, nakita nyo mga kabunyog, mga kababayan. Wala. Ngayon, ang sa halip na mangyari na magkaroon ng ng tipping point, parang pag-aalsa, wala. Problemado itong mga 18 na ex-marines na to, kaliwat kanan ang kasong kinakaharap nila. Si Marcoleta nagwawala na. Bakit daw hindi pinatawag ni Lacson sa Senate Blue Ribbon? Yan ang nangyari. Tapos pati yung pamilya ng mga itong 18 na ex-marines nakikiusap na sa NBI, tulungan sila kasi gusto na raw na magsalita, nagbabaligtara na. Yan yung mga nangyari. Yan yung mga nangyari, mga kabunyog, mga kabayan. Tapos ngayong araw din, si Amy Marcos, may resolution na naman si Amy Marcos. Ang resolution na naman ni Amy Marcos, magpatawag daw ng Senate investigation tungkol na naman sa pagkaka-aresto kay Duterte. Wala nang katapusan yan. Wala nang katapusan yan, mga kabunyog. Nabalitaan nyo ba yon? Si Amy Marcos ay nag-file na naman ngayon ng Senate resolution, imbestigahan daw ulit ang pagkaka-aresto kay Duterte. Ano ba yan? Wala nang katapusan yan, Inimbestigahan na yan noong nakaraang taon. Inamin na rin ni Ombudsman Boying Rimulya. Sabi niya, nag-usap kami ng ICC doon sa bahay ko mismo. Nandun si Trillanes, nandun yung dalawang investigador ng ICC, nandun si General Torre. Ano ngayon? Ano bang problema pa doon? 'Di ba? Ang gagawin na naman ni Amy Marcos, magpapaimbestiga na naman. Ano ba 'yan? Wala nang katapusan 'yan. Wala nang katapusan 'yan. Parang hintayin na lang kasi nila ng mga DDS, hintayin na lang nila ang desisyon ng Korte Suprema. Hayaang magsabi ang Korte Suprema. Sabihin ng Korte Suprema, mali yung ginawa kay Duterte. Constitutional, illegal yon. Sige. Yun yung Yan yung wala na. Ano pa namang magagawa nila? Nandun na si Duterte sa ICC. Kahit pa maging presidente si Sara, hindi naman mapapauwi na si Duterte. Hindi naman hawak ng presidente ng Pilipinas ang ICC. Di ba? Wala na. Ano pa bang Ano na naman ang gagawin ni Amy? Magpapatawag na naman. Hindi, ito seryoso ito mga kabunyog, mga kababayan. May resolution na naman na final si Amy Marcos ngayon lang.
Senate resolution na humihiling sa Senado na magpatawag na naman ng investigation. Ano na naman ang iimbestigahan? Yung pagkakaaresto kay Duterte. Hindi pa ba tapos yung issue na yan? Ha? Hindi pa ba tapos yung issue na yan? Ang linaw-linaw naman eh. Sinabi naman na ni Ombudsman Boying Rimulya, yes, nag-cooperate kami sa ICC. O ngayon, tinanong si Ombudsman Boying, bakit kasi nag-cooperate kayo samantalang wala nang jurisdiction sa atin ng ICC? Di ba sabi mo noon, hindi tayo magko-cooperate sa ICC. Bakit biglang nagkaroon ng pagbabago? Sabi ni Ombudsman Boying, ay ganyan talaga, nagbabago talaga ang mga bagay. Ha? Ganyan talaga, iba na yung panahon ngayon. Di ba? Hindi, sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, guguluhin na naman ni Amy. Magpapatawag na naman ng hearing o investigation. Ha? Alam naman natin. Alam na ng buong Pilipinas anong nangyari kay Duterte. Si Amy na lang yata ang hindi nakakaalam eh. Ha? Sasayangin na naman ang oras. Alam na yan. Ha? Sino bang ano? Ha? Nag-cooperate ba ang Pilipinas sa ICC? O, sinabi na ni Boying, yes, nag-cooperate kami. O, ang tanong na sunod sa kanya, bakit kayo nag-cooperate? Di ba sabi ninyo, wala namang jurisdiction ng ICC. Bakit ngayon, sinasabi mo, nag-cooperate? Dati sabi nyo, hindi magko-cooperate. Ay sabi ni Ombudsman Boying, ano ngayon? Eh di ba, ganun yung eksaktong sagot ni Boying ha? Eh ano ngayon? Eh nagbabago talaga ang panahon eh. Iba na ngayon kaysa noon. Hindi, ano ito eh. Ewan ko dito kay Amy Marcos, manggugulo na naman. Ha? Manggugulo na naman. Dapat daw imbestigahan. Ano ba talaga ang buong kwento ng pangyayari sa pag-aresto kay Duterte? Alam na yan. Alam na yan ng buong bayan. Si Amy nilang ang hindi nakakaalam. Ha? Ano sa tingin nyo, mga kabunyog, mga kawan? Tama ba tayo? Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.